Mas magiging gigil na makabalik si Kai Sotto dahil sa pag-upset ng Taiwan sa Pilipinas. Mas malakas pa na Chinese Taipei national team sa hinaharap, asahan na. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kagabi nga yung laban na talaga namang masakit para sa mga Filipino basketball fans dahil nga sa unang pagkakataon matapos ang 12 years ay natalo tayo ng national team ng Taiwan o Chinese Taipei team. Though now na nga sinabi ni coach team na ang main focus nila ngayon ay ang FIBA Asia Cup Championship kung kaya't medyo hindi na pupuwersa sa game ang mga players at magsasagawa ng ilang mga load management ay mahirap pa rin na matanggap na ang kupunan na tinatambakan lang natin noon ay bigla tayong tinalo ngayon. Sa New Zealand ay medyo okay pa at talagang isa sa pinakamalakas na team ito sa Asia. Kaso yun nga at nangyari na ang pinakamalaking upset ng taon para sa Gilas kung kaya't wala na tayong magagawa doon. Ika nga ni coach team ay deserve ng Taiwan team ang panalong ito dahil simula nang mag-start ang game ay buong-buo ang kanilang composure at naipapasok pa nila mga big shots. Kung sisilipin din natin ay sobrang alat sa opensa ng Gilas sa laban na ito kung sanay si Brownlee nga lang talaga ang nagbibigay buhay sa ating opensa at ang pinakamatindi dito ay ang magandang depensa ng Taiwan na nagbigay sa atin ng maraming mga turnovers. Totally win talaga ito para sa Chinese Taipei. No excuses yan. Yung ilang kababayan nating nagko-komento ukol doon sa naka-jersey number 1, nagadiyaga na import daw ito. Pasok ang player na ito sa rules ng FIBA dahil ayon sa mga reports ay bata pa lang ito ay sa Taiwan na siya nanirahan at doon na rin natutong lumaro ng basketball. Kaya isa lang talaga ang legit na import na mga ito at ito nga yung 7-footer na si Brandon Gilbeck at isa pa tatlong naka-double digit points sa kanilang mga locals. Ito nga ay si Chiang Lu na naka 18 points, Ting Chen Lin na naka 21 points at si Chen Haoma na nakapagtala naman ng 14 points. Kaya naman sa pangatlong pagkakataon ay naramdaman natin ang kawalan ng isang Kai Sotto. Last time na nakaharap natin ang Taiwan team na ito ay dinaan lang sa tangkad ni Kai ang opensa at depensa nila sa game. Dito ay may papalag din sana sa opensa at depensa ng 7-footer naturalized player nila na si Gilbeck. Makikita na malaking advantage talaga para sa Taipei ang tanga na tangkad ng import na ito sa ilalim. Kaya aminin man natin o hindi ay pilay literal ang ating national team kapag wala si Kai. Kaya at this point, I'm sure mas naging gigil na makakabalik si Kai sa ating national team dahil mahirap sa isang main man ng team na makita mong talunan ng kupunan mo habang wala ka. Kaya abangan natin ang pagbabalik ni Kai hopefully sa FIBA Asia Cup Championship pero tila hindi pa nga ito ang sagad na pinakamalakas na lineup na pwedeng mabuo ng team ng Taiwan. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Dahil tandaan, meron pa silang dalawang Chinese foreign players na nagbigay pahirap din sa ating team representative last Jones Cup. Ito nga yung dalawang manlalarong ito. Dalawa nga sila sa nagpahirap sa SGA sa nakarang Jones Cup. Hindi pa ipinapasok sa lineup ng Taiwan ang dalawang ito. Di natin alam kung sa player status ba sa FIBA o dahil sa kanilang availability. Dahil ayon sa mga reports sa isa Amerika lumalaro ngayon ang dalawang manlalarong ito. Kaya naman talagang bilog ang bola at patuloy ang evolution ng mga team sa Asia. Dahil dito ay hindi na imposible ang salitang upset sa future ng Asian basketball scene. Kahapon ay muntik ng ma-upset ng Thailand ang national team ng Korea sa final score na 91-90.